Usapang impeachment pa rin po tayo. Lalo pong dumadami ang ating mga kababayan na humihiling na dapat ma-impeach si Sara Duterte kahit na nagpakita na ng puwersa ang INC at ipinahiwatig nila na ayaw nilang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang pinagpipilitan ng INC na yung naganap na rally nila ay para sa pagsuporta sa ipinahayag ni President Bongbong Marcos na ayaw niyang ipa-impeach si Sara Duterte. Actually, ang sinabi naman po ng ating presidente ay suhestyon or request na kung maaaring wag na dahil nga daw sa makakasagabal ito sa pagtakbo ng ating bansa. Pero hindi po kailanman ipinag-utos ni President Bongbong Marcos na wag gawin ang impeachment. So magkaiba po yung request niya o yung opinion niya dahil para sa kanya as the President, Sara Duterte is unimportant at makakasagaba lang ito sa pagdaloy ng mga gawain sa gobyerno. Pero dumadami po ang ating mga kababayan na gustong ipa-impeach si Sara Duterte. Hindi po talaga matanggap ng mas nakararaming Pilipino. Napabayaan na lang yung mga ginawa ni Sara Duterte nung siya ay DepEd Secretary at dyan sa OVP. At kahit anong mensahe kuno ang gustong ipahiwatig ng INC tulad ng kapayapaan, katahimikan at pagkakaisa, sagot naman ng taong bayan. Hindi po tayo magkakaroon ng katahimikan, kapayapaan at pagkakaisa kung walang accountability. Hindi po matatanggap ng mas nakararaming Pilipino ang gustong mangyari ng INC na baliwalain na lang itong pagsasawalang kibo ni Sara Duterte na ipaliwanag kung saan niya dinala ang pera ng bayan. In fact, magkakaroon po ng rally sa EDSA bukas, Sabado, organized by BBM vloggers. Dahil kahit ako po ay nakikiisa sa mga BBM vloggers na dapat magpakita ng accountability si Sara Duterte at harapin ang impeachment sa kanya. Dahil tinatanggap naman po namin ang opinyon ng ating Pangulo. Pero ako kasi para sa akin, naghihintay lang si President Bongbong Marcos ng tamang panahon. And I'm sure makikinig siya sa panawagan ng mas nakararaming Pilipino. At kahit ngayon nga si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ay nakisakay na rin sa panawagan na ma-impeach si Sara Duterte. Sabi po dito sa Inquirer, Enrile questions INC logic versus VP Sara Duterte impeach raps. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile warned that the country would face a very detrimental precedent if Filipinos followed the implied reasoning of the recent Iglesia ni Cristo rally opposing efforts to impeach Vice President Sara Duterte. In a Facebook post on Wednesday night, 2 days after the INC's National Rally for Peace, the 100-year-old former Senate President challenged the INC's supposed support of President Ferdinand Marcos Jr.'s call on his congressional allies not to pursue the Vice President's impeachment, which is an exercise of due process to exact accountability. Dahil nahalata naman po talaga ng taong bayan yan na sinakyan lang ng INC yung pahayag ni President Bongbong Marcos na huwag ituloy yung impeachment ni VP Sara. Nakakita sila ng pagkakataon para palabasin na ang suporta nila ay na kay President Bongbong Marcos pero halatang halata po hindi po nakaligtas sa taong bayan na ang ginawa nilang peace rally ay in support of Sara Duterte. Hindi po nila mabubudol ang mas nakararaming Pilipino na gustong ma-impeach si Sara Duterte. At ito na nga, nagsalita na si Juan Ponce Enrile. Sabi niya, there is a bigger question. Can the INC, with all its members, amend the 1987 Constitution or suspend any of its provisions? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? Hindi ba? Bakit susundin ang INC? Kahit na gaano sila kadami, hindi naman nila pwedeng amyendahan ang 1987 Constitution o suspindihin ang kahit na anong provision nito. Paliwanag pa ni Enrile,
that impeachment is just a constitutional legal process to remove an official from office if found culpable based on evidence. It is not meant to send the official to prison. Under the 1987 Constitution, the President, Vice President, members of the Supreme Court, and constitutional commissions and the Ombudsman are impeachable public officers. Pero itong susunod na part ng balita is very interesting. As the Senate President in 2012, Enrile presided over the impeachment trial of then Supreme Court Chief Justice Renato Corona for betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution for not disclosing all his assets as constitutionally required. On February 28 that year, the INC also held rallies nationwide, drawing a crowd of more than 500,000 at Quirino Grandstand. The assembly was billed as a grand evangelical mission similar to the peace rally last Monday, but was a subtle signal to Malacanang not to convict Corona. On May 29, 2012, Enrile and 19 other senators voted to convict Corona, whose lead lawyer was retired Supreme Court Associate Justice Serafin Cuevas, an INC member. Hindi na pala bago sa INC ang manghimasok sa politika, pero subtle lang, disimulado lang para hindi halata. Tulad ng nangyari sa impeachment ni Renato Corona. Nagsagawa din sila ng isang massive rally which is their subtle way para iparating sa Malacanang na wag i-convict si Renato Corona. Bakit? Dahil yung palang lead lawyer ni Renato Corona na si Serafin Cuevas ay isang INC member. So, ayan. So, no wonder si Marcoleta pinagsalita nila sa peace rally nila nung Lunes. At ito ay kanilang subtle way para iparating sa ating mga kongresista at sa Malacanang na huwag ituloy ang impeachment ni Sara Duterte. So, kung ang pagbabasihan ko ay yung nangyari noong 2012 na kahit na nag-rally sila sa Quirino Grandstand para huwag ma-impeach si Renato Corona, pero na-convict pa rin siya, malamang ganyan din ang mangyayari kay Sara Duterte. Na kahit na nagkaroon ng massive rally ang INC, mananaig pa rin ang rule of law. Tulad ng sinasabi ni Juan Ponce Enrile. Pero nung una sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi nababago ang paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag ituloy ang impeachment. Pero mukhang nag-iba na po ang ihip ng hangin. Dahil sinagot po ni Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag ni Juan Ponce Enrile. Pinaninindigan pa ba ni Pangulong Bongbong Marcos yung sinabi niyang huwag nang i-impeach si VP Sara? Sabi po kasi ni Pangulong Bongbong, Juan Ponce Enrile is one of our best legal thinkers in the country. He is right. There is a consequence. There will be a precedent. It will be very problematic. The House doesn't have a choice, and the Senate doesn't have a choice once the impeachment complaints are filed. O sa tingin niyo, hindi ba parang may himig ng pagbabago sa mga salita ni Pangulong Bongbong Marcos nung sinabi niyang tama si Juan Ponce Enrile that there is a consequence, there will be a precedent, at yan ay magiging masyadong problematic. Pero, ito po ang pero ng ating Pangulo. But I don't think that now is the time. Sa tingin ng ating Pangulo, hindi ito ang tamang panahon. Bakit? Sabi niya, in fact, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Wala ng congressman, wala ng senador dahil nangangampanya na sila. So if I were to analyze itong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pumapayag na siya sa impeachment ni Sara Duterte, but wag lang sa panahong ito. Dahil
Magagahol na po kasi talaga sa oras at papasok na ang campaign period para sa midterm elections. At wala ng oras ang mga congressman at ang mga senador dahil busy na po sila sa kampanya. Kasi kung ang iniisip ng iba sa atin ay kapag hindi natuloy ang impeachment ngayon, ay wala ng pag-asang ma-impeach si Sara Duterte, meron pa po. So sa tingin ko, with the mounting pressure na nanggagaling sa taong bayan, na kahit na si Juan Ponce Enrile ay pabor sa impeachment ni Sara Duterte, ito na, mukhang magbabago na ng desisyon sa Pangulong Bongbong Marcos. In fact, kung iintindihin natin itong sinabi niya, pumapayag na siyang matuloy ang impeachment, wag na nga lang ngayon. Meaning, meron pang ibang pagkakataon. Patapusin muna ang midterm elections sa Mayo, pwede nang ituloy ang impeachment ni Sara Duterte. Kayo po, sa tingin ninyo sa sagot ni Pangulong Bongbong Marcos, ito ba ay nagpapahiwatig na payag na si Pangulong Bongbong Marcos na ma-impeach si VP Sara? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos, ti Agmina.